Isang magandang gabi po ang pinapabot sa inyong lahat, mga kiling naming taga-subaybay. Welcome po sa ating programa ngayong gabi sa ating pong live na Former Adventist Fellowship Philippines Question and Answer. Q&A sana sabi ko, pero question and answer. At very special po ang ating programa ngayong gabi dahil kakaiba ito, kakaiba ang programa, ibang setup dahil first time po na gagawin natin ang tinatawag na open mic Q&A. Open mic Q&A. Ibig sabihin lamang po ng open mic Q&A ay bubuksan natin ang ating mga microphone doon sa mga nais na tumawag sa ating programa para maitanong po nila ang kanilang mga tanong na live. Yan po. Hindi po tayo magdidebate o anuman. Basta kayo po ay invited. No? Kayo po ay invitado lahat. Adventist, siyempre, mga former Adventist, kung may mga question kayo na gusto linawin, para po pag-usapan natin. Yan po. Pag-usapan natin at yan naman po ang purpose ng ating programa. Kaya po naman tayo nag-open kasi gusto natin na maging bukas sa lahat ang ating programa. Ayaw natin na mag-discriminate. Gusto natin magkaroon tayo ng open communication, heart-to-heart discussion para matanggal natin yung mga stereotypes at yung mga tinatawag natin mga maling judgment, mga strawman na mga ginagamit mo minsan para masiraan ng isa't isa. Hindi po gano'n. So, huwag kayong mag-alala kasi ako po ay hindi nag-iisa ngayon. At siyempre, salamat tayo sa Panginoon. Kasama po natin ang ating kapatid, si Brother Toto Paulino. Welcome, Brother Toto. Good evening, Pastor Ronald. Maraming salamat sa pagbigay niyo ng pagkakataon upang maging kasama dito sa inyong programa. At ako po ay nanggagalak sapagkat sa ngayong gabi ay ibang format na yun nga nabanggit ninyo. Ito ay friendly. This is going to be interactive. And dito po ay maano natin, magkakaroon ng malinaw na paliwanag ang mga makikinig at ang magbabahagi. Amen. Brother Toto, sigurado ako maraming nagulat ngayon bakit hindi ako nag-iisa at nakasama ko doon pa lang sa ads natin. Sino ko yun si Brother Toto? Ba't parang ngayon ko lang narinig ang kanyang tinig. Di bang magbigay ka ng konting introduction at pagpapakilala tungkol sa inyong sarili para for the benefit ng ating mga viewers. Sige po, Brother Toto. Sino ba si Brother Toto? Sino ba? Ako ay isang layman. Layman ako. At ayun nga, for 40 plus years ay napag-aaralan itong salita ng Diyos at ang background ko nga is sa Seventh-day Adventist din. And of course, sa aking paniniwala ay ever since, I've always been seeking for the truth. Kasi sabi nga seek ye the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. And seek the truth and the truth will set you free. So tonight, my participation here is to moderate. And of course, I want to be as neutral as possible. Kasi nga, we have our friends from the Seventh-day Adventist faith who probably would be listening. And we would like to keep this in a friendly manner. Kasi sabi nga naman sa Bible ni Jesus Christ is to love one another just as I have loved you. And all men will know that you are my disciples if you love one another. So this is done out of love. This is not something to bash, destroy. This is something to build faith. So for me, for the past 40 years and today, I have found the truth. And that's why where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya nga po in my heart, and a lot of my Adventist friends know this, that I live abundantly in Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Napakagandang witness. Ito po mga kaibigan, no? Wala kaming grudge or axe to grind na gagawin kaya namin ginagawa ito. Kasi gusto natin maging open sa lahat, lalo na sa mga kaibigan natin, Seventh-day Adventist. So, ini-extend natin itong invitation nito sa lahat, no? Maraming nakikinig ng Seventh-day Adventist or former Adventist kayo, hindi ito para i-open nyo yung mga galit at anger or angst. No. This is for you. It's time for you to ask questions. Gusto nyo maliwanagan.
gawin lang natin parang dialogue na formal, no? Chill lang tayo. Relax lang tayo. Hindi ito debate, ha? Hindi ito debate. So, kung tingin natin yung ating mga callers, mamaya, sigurado ako maraming tatawag, ay medyo umiinit na, medyo i-stop na natin, no? Kasi hindi tugma sa ating atmosphere yung ganyan, no? So, Brother Toto, ano bang ating mechanics sa gagawin nating open mic discussion? Very simple. Okay, our mechanics will be very simple. We will entertain questions that are inquiring. Yung talagang seeker-friendly tayo. Yung talagang pag naghahanap ng katotohanan, we will answer accordingly. Ngayon, wala itong paligsahan. We're not saying we are infallible. What we're saying here is that the presentation should be listened to and studied and fact-checked. And that is the first rule, is ask the questions with inquiring. Kung talagang walang confrontation. Inquiring. Don't confront. Okay. Second kasi rule. Brother Toto, iba daw yung nagtatanong lang at iba yung tumatanong. Pag tumatanong, gusto nang ipitin yung sagot. No? Ay, mali yung sagot. Yeah. Hindi yan. Ang tanong ko, walang ganon, ha? Kasi naranasan natin yun sa loob ng mahabang panahon na pakipag-debate. Yes. Alam na ng kalaban talaga yung sagot, pero ayaw nang tanggapin. Nasabihin niya, hindi yan ang sagot. Ito ang tanong ko. Ganun. Hindi ganon, ha? Walang pilitan. Tama, Brother Toto. Sige, go ahead. Okay, the second rule is this is an interactive play. So, friendly tayo. So, para pang mga magkapatid lang na, or magkaibigan na nagkakwentuhan, di ba? We need to position ourselves that, we have Christ in us. So ako, very simple rule is that let the Holy Spirit move you. When you have a genuine question and you are genuinely seeking the truth, then ask the question. And Pastor Obidos, Pastor Ronald will answer the question. Kaya nga, the rule is very simple. And thirdly, we will give... By the way, Brother Toto, kung halimbawa, ayaw niya ng sagot, meron siyang gustong marinig na sagot para ipin down yung pwede ba yun? Okay. Anong mangyayari pagka gano'n? Alam niyo, ang paliwanag ay not to destroy, but to build. So, kung mayroong opposition, magbigay ng comment at saka magtanong din ulit kung hindi malinaw yung inyong paliwanag. However, the objective is to let people hear the word of God. Kasi alam niyo, we don't want to be an embarrassment to the world in the sense that they don't have Christ. And dito, mapapakita natin na how Christians interact in the, beliefs. May differences, pero yun nga, if we believe that we are Christ followers, then we will behave like Christ. Sabi nga ni Jesus, love one another just as I have loved you. So tonight, itong presentation na ito ay kakaiba kasi we will present this in love. So kung yung mayroong hindi satisfied, magtanong at ipaliwanag din kung bakit. Pero within 15 minutes, we will end up kasi we'd like to give other people a chance. Now, kung mainit talaga na gusto pang magtanong, then we can reschedule. Okay ba yun? Mas maganda nga. Kasi to give chance nga naman sa iba na gusto pang magtanong online. Ano po? Tsaka ini-encourage namin na maging educational ito na yung mga viewers natin ay maraming matututunan. Kasi madalas pag nakita nila, nag-aasaran lang, nag-iinsultuhan lang, personalan, maraming aayaw at hindi naman manonood sa atin. So, let's make it educational, friendly atmosphere. Kung ayaw tanggapin ng halimbawa, ay at saka hindi ibig sabihin na yung mga magtatanong lang ang magtatanong. Kasi open dialogue to, 15 minutes. Kung magtatanong kayo, sasagot ako. At kung may tinanong kayo, sinagot na hindi medyo gusto kong i-clarify, pwede rin naman ako magtanong, Brother Toto. Yes. Parang parang magkaibigan, di ba? Pag magkaibigan kayo. Keep an open mind, keep an open heart. Keep an open mind, keep an open heart, and let the Holy Spirit move in you and through you. Dito ko lang malalaman talaga ang true Christianity at pakita natin sa mundo ng mga Christians, although may differences, hindi tayo uniform. We are united. Di ba? So if we speak about the word, it is the word of life. And makikinig ang magdi-decide kung nabubuhayan ba ang kanilang pananampalataya o sila'y nagiging alipin sa kanilang pananiwala.
Tsaka hindi natin purpose dito na ipakita na natalo sila, naipit sila, Yes. o napahiya. Hindi ganun ang purpose natin. No? We will not do that. Kung halimbawa hindi ko nasagot tanong, okay lang. Sorry. Nag-aaral ulit ako para next week, mabawi tayo. We will admit if we don't know, and babalikan natin. And at the same time, we expect people, hindi tayo infallible, by the way. We have to make that disclaimer. We are not infallible. Kasi pagka ganun parang you claim to be God na. So, hindi na spirit ng Panginoon yun. So, yun po ang atmosphere natin. Kung ako yung mali, bakit hindi itutuwid? Alam ko naman aking sarili. Pagka mali, kabilang pa ako sa maraming ibang religion pinanggalingan ko. Inalisan ko kasi mali kahit ganun pa rin ang aking prinsipyo. Pag mali, di alisin. Kasi, pag mali. Pag tama. Mali, hindi ka ligtas ng pride mo Tama. So we're now 14 minutes into the program. Yes. And last week, it was very interesting. There's this gentleman. I have not met him personally. Talagang he was really masigasig po. Talagang sabi niya, papasukin niyo ako at may ipapaliwanag ako, may itatanong ako. And I love the passion of this gentleman kasi nga talagang mainit siya for the Lord. And I believe that he is very sincere. And I believe that he has something for us to learn. And I'm looking forward to hearing from him and yung interaction ng dalawa. Okay? Welcome, ganito po ang gagawin natin. Nakapasok na ba si brother? Yes, brother andito na siya. Nasa waiting room na siya. So, without further ado, if you don't mind, Pastor Ronald, let's proceed with the, we will ask him also for background. Okay, sige. So, natin yung una nating magtatanong, si Brother Dodong, Welcome natin si Brother Dodong sa ating studio. Wala pong video siya, ito di audio lang po. Yes, okay. So, Brother Dodong, good evening. I'll be taking over from this time, being the moderator ng ating konting question and answer portion. Maraming salamat po. We thank you for coming in and showing your interest dito sa Q&A. And I'm sure that tonight we will learn something from you. And without further ado, pwede nyo sana kami mabigyan lang ng konting background, not necessarily giving the full details. Magbigay po kayo ng background with regards to your being a Seventh-day Adventist. Yeah. Okay, Brother Dodong, pasok po. Magandang gabi. Mahina ata yung signal. Hello. Nagcha-choppy po ang line nyo. Brother Dodong, hindi, ayan, lumabas siya. Okay. Hindi stable yung kanyang internet siguro, pero we can be patient. Okay. Brother Dodong, can you hear us? Mahina ata ang signal niya. Oo nga Pa-choppy siya, no? Choppy. Oo. We will ask Brother Dodong to please, try to fix his okay, connection. Huwag ka na mag-video. Hindi naman siya naka-video. Parang... Nakita ko sige. Yun. Okay. Audio will be... Audio. Okay. Kaya audio yan. Okay. Mahina talaga. Sayang, no? Sayang. Mahina signal. Sayang, paputol-putol yung kanyang, hindi ko rin maintindihan kung anong sinasabi. Okay. Okay. Sayang. Brother Dodong, subukan niyo po yung phone niyo kasi ako ay naka-phone din. Nakapasok din naman ako sa Messenger. I-press ko. Phone. Mas maganda yung signal niya sa phone. Okay, try niyo lang gawin yung sa phone niyo kasi nag-shift siya to computer. But in the meantime, sige. So, alam ko, I think nakikita ko yung habang nag-aantay tayo. So, ang topic natin na gusto niyang linawin is yung Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Siguro to start, and I'm sure naririnig niya naman kasi nakikita ko yung kanyang mga comments last week. So, basahin muna natin yung talata
and let's see where we can start. Pagka nakapasok siya, then we can, sige po. Pag-usapan na natin. At kung meron naman gustong mauna, okay lang din. Mauna na magpapasok. Pero siyempre, para sa lahat. Okay, so itong ating Bible verse, do you prefer Tagalog o English na natin? Gawin na lang nating Tagalog-English para copy. Cover pareho, di ba? Okay, sige. Okay, ito yung sinasabi sa Mateo 5. Siguro gawin natin English na lang kasi international language naman ito, Brother Toto. Sige po. Okay, so ito ibabasahin ko sa ESV o English Standard Version. Sabi dito, 5:17 to 19. Ito kasi yung ating gustong tanong sa atin ng ating viewer. Itong, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota or dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whosoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Yan ang message ng John 5:17 to 18. Okay. Ito na ata siya. Ipapasokin na muna natin siya. Let's try again. Let's ask Brother Dodong to please come in. Kung makakapasok. Ayan, okay? Ayan! Wonderful! Good evening po! Mas guwapo! Mas maganda pag nakikita. Gandang lalaki pala. Ayan. Ano na tayo? Mga maganda. I think I'm having difficulty of... Sandali. Sandali ha. Sige po. Kahit ako tuloy dahil kayo palang mga Adventist. So it will not be long for me to explain because 19 naman tayo lahat. I know, Brother Tubidos, because once bumisita ka dito, hindi lang tayo nagkapag-usap. Saan ba yan? Doha. Doha, yes. Nandito ako. Kaso nga lang, nag-request ako kay Toto na hindi ako pakita sa live because I'm working here na... Nasa office ka? Now, I do not want to be interpreted that I'm doing lectures because I've been doing lectures in some organizations na nagiging issues. Okay. Ako ng pabor kay Toto na hindi ako magla-live. So, yes, makipag-interpolate ako sa inyo on voice lang. Is that okay? Yeah, okay. Okay, ito po, moderator po ako. So, everything will pass through me. We will keep it, quick and good. Kasi, alam nyo, based on experience, pagka nakikinig ang mga madla, ay pag humahaba, wala nang naiintindihan. Nagiging emotional. So we will have to be very concise and the question needs to be answered. And it has to be clear and concise. Huwag tayong here or there and everywhere. Huwag yung ini, mini, mini, mo. Diba? This verse and that verse and the rest to go. So, kailangan eksakto talaga in context using the Seventh-day Adventist hermeneutics of grammatical and historical. Okay ba po kayo doon, Pastor Ronald? Yes. Mas maganda. Okay. Para professional ang dating. Sige po. Okay, so let's give the time for pumasok na ba ulit si Brother Dodong? Sige, Brother Dodong. Okay, go. Pwede na ba? Okay, go ahead. Okay. Ito na ba yung umpisa ng 15 minutes ko? Yeah, go ahead. Start ng 15 minutes. Para sa atin, dalawa po ito. Parang dalawa sa atin. Informal po. Go ahead. Itong akin ay hindi ko alam na si Pastor Ronald lumipat na sa ibang organisasyon. Hindi ko alam yon. At hindi ko rin alam na si Toto galing din palang ISDE ngayon nasa ibang denomination na. And I'm happy to hear about that because who knows? Thank one you day po. tayo. We do not know. Either in your
fence or go back to the same fence? We do not know. Alright. Amen. Now, masaya ako makipag-usap sa inyo dahil hindi ako mahirapang magpaliwanag and probably ma-anticipate ninyo yung aking banat ngayon dahil it's nag-shoot up ito when nakita ko si Pastor Obidos na nag-live. Bakante naman ako. Kumakain yata ako ng lunch noon. After the church, Sabado yon. Nakinig ako. Pagkatapos noon, I was really, kasi pinakinggan kita from umpisa na, by the way, bago ako salita, gusto ko lang i-request sa dalawang gentlemen na to na sana itong ating discussion ay dito lang sa ating inyong program. And I do not want that this whatever statement here kukunin at bigyan ng palaman tulad nung ginagawa ng ibang mga discussion na kinukuha statement out of the context tapos nilalagyan. So atin lang ito because if there are confrontational issues here, I am willing to join with you once again, maybe twice, 3 times, or many times, hanggang magkasundo tayong lahat. Kasi nasa isang doktrina naman tayo, nagkahiwa-hiwalay tayo because for some reason that we do not know. Now, ngayon, ipagpatuloy ko. Now, habang nung sinabi ni Pastor Obidos na kung sino mang gustong mag-join, I will give you the chance to join into the podium and do the discussion. Nakinig lang ako. Nung na-discuss yung Matthew 5:17, ay nag-ingay na ako nang hindi nakasama ang 10 Commandments. Alright? This is the point now. Kasi expose ko dito, expound ko dito, bakit ako nag-ingay? Because gusto ko talagang mapansin. At that time, I'm very excited. Now ngayon, hindi na masyadong excited because lumipas na yon, marami nang some people are sending me messages out of that discussion. But I'm happy because at least the interest of learning God's Word is there. Alright. Now, unang-una, I'm sure na mayroong mga SDA ngayon, mga kasamahan nyo dati, kasama ko hanggang ngayon, na SDA. I want to put my premise here that I don't represent the SDA. Okay. Alright? Hindi ako nag-represent ng SDA because I'm a church member, but I'm not an officer of the church, nor I'm representative of the church, nor I am minister of the church. But hanggang sa buto ko ang pag-accept ng katotohanan about the doctrine of an SDA church. Now, kung magkamali man ako, it is purely mine and it has nothing to do with the Seventh-day Adventist. It is purely mine. Haharapin ko itong kusang loob na sariling akin. But this interpretation, it is because founded ito sa paniniwala ko sa Adventist. So kung magkamali man ako, it is me, not the SDA. It is not official statement of the SDA. Now, punta tayo doon sa discussion. Kasi mayroong mga point na gusto kong klaruhin. Una, nung pinag-aralan yung anong diniscuss ni Pastor Obidos yung Matthew 5:17, 18, and 19, meron siyang pinaliwanag na hindi ito 10 Commandments. Now, if I'm going to read it once again, that in Matthew 5:17, it says that I came not to break the law and the prophet, but to fulfill. Now ngayon, I cannot forget na meron kang ginamit na mga illustrations and into the next video, sinundan kita doon sa next video. But in your discussion, ang paliwanag mo na ang the law on Matthew 5:17, hindi yan 10 Commandments. Tapos kumuha ka ng reference doon sa Bible study lesson na you're quoting the statement from ano yung school na yon? University? All right. But Andrews Study Bible po yun. Hindi ko hindi po Sabbath School lesson yun. Andrews Study Bible. Now, nung binasa ko,
including the interpretation of the Jewish rabbi, including the traditions of the Jews, parihas. Parihas yun. No? It speaks of the first 5 books, the Pentateuch in the Old Testament. That the law refers to that first 5 books. Now, ang nakita ko, na hindi ko matanggap kasi nung sinabi mo na, therefore, hindi 10 Commandments ito. Ang Matthew 5:17 that it refers into the law. Yung batas, yung kautusan. Kasi sabi mo, ang sabi ng mga ng Bible scholar ng Seventh-day Adventist is that it refers to the 5 books of the Old Testament. All right. Now, binasa ko rin dito, I will be supporting, laliman ko pa, dagdagan ko pa yung paliwanag na it is the first 5 books. In fact, doon sa tradisyon ng mga Jewish, meron din silang paliwanag na the law and the prophets means itong dalawang naunang libro sa kasulatan sa Jewish holy book nila. Now, assuming hindi ko man sabihin mali yung sinabi ng tradisyon ng Jewish rabbi na explanation. Hindi ko rin pwedeng sabihin mali yung sinasabi ng scholars nung keynote mo sa Bible lesson. However, even if those things are true, even if the 2 references are true, yung sinabi mo at yung sinabi ko ngayon na Jewish tradition, kahit sabihin man natin totoo yun, hindi pa natin nakuha yung context because those peoples did not have the opportunity to discuss with us and kasi kung sasabihin kong if I will hold it true na tama yung sinasabi nila, now, saan ba sila ngayon? Still living as an Adventist. Nasa SDA pa rin. So therefore, kung kukunin natin yung discussion nila to disprove what they are living today, who they are today, is totally wrong. Because kung i-interpret natin yung statement nila to go against their principle, what is the reality? SDA sila eh. Adventist pa rin sila. So sa tingin ko, hindi magamit yun to disprove the Seventh-day Adventist doctrine. Sunod. Even if it is true, gamitin natin, hiramin natin ngayon to disprove the Adventists that they are wrong. Now, where can we find the 10 Commandments? Saan ba natin nababasa ang 10 Commandments? Nasa New Testament? Nasa mga international reference? Nasa Britannica Encyclopedia ba? Kung sasabihin natin nasa first 5 books of Moses, what about the 10 Commandments? That law written by the finger of God doon sa Sinai. It is there in the 10 Commandments from the very beginning. It is in Exodus. So therefore, what's wrong with the 10 Commandments? Itong nakita ko, sabi ko, I think there is a very good time for Pastor Obidos to explain. Kasi ang nakita ko, while you are disproving that it is the 10 Commandments, kasi nga, totoo, you are right, na most of our laymen are thinking that kung sasabihin nilang I did not come to break the law, that law refers to the 10 Commandments. All right. Now, maaari bang nagkamali ang liman nung sinasabi nilang 10 Commandments nga yan? All right. So kung pakinggan ko yung explanation mo, inapasok din eh. Nasa Old Testament din eh. Now, the 10 Commandments is actually written inside the first 5 books of the Bible, which is in Exodus. So ano ba talaga ang problema ng 10 Commandments? Bakit i-exclude natin ang 10 Commandments dito sa Matthew 5:17? What is really our problem? And I want your explanation on this. Not to go back on that because not to go back on your reference that according to that Bible scholar ng Adventist, given na. Sabihin natin tatanggapin ko. Though I am not bound on it because it is my faith. Pero sabayan ko, including yung Jewish rabbi, pasok pa rin ang 10 Commandments eh. Kasi ang 10 Commandments ay written nasa Exodus nga. So ano ba talaga ang nagiging matinding or sabihin nating mabigat na rason na ang 10 Commandments ay nawala na? Akala ko ang sinasabi ni Pastor Obidos
na yung Ten Commandments ay kasama pa rin, ni-review ko uli yung presentation mo kasi after napikon ako na hindi man ako pinapasok, di umalis ako kasi meron akong appointment meron akong meeting sa labas. Nung umalis ako, I was just scanning into the discussion. Marami nang nag-comment doon sa comment ko, din sabi ko, alright, I will discuss it later. Chinek ko uli yung video. Nabanggit mo doon na wala na ang Ten Commandments. Ito yung second point. While I am opposing your contention na wala na yung Ten Commandments sa Matthew 5:17, I oppose. Kasi hanggang hindi ko matanggap yung discussion mo using the Adventist scholar to disprove that contention. Pangalawa, doon ako, hindi ko matanggap yung sinabi mo ang wala na ang Ten Commandments. Now, I would like to be frank because you might be using the word ulitin ko ha. Hold on, kung lumagpas na ako ng time. Go ahead. Go ahead. Opo, we're listening. Makikinig po kami. Alright. Ang Matthew 5:17, merong sinasabi dito, do not think that I come to abolish the law or the prophet. I have come to abolish, not come to abolish them, but to fulfill them. Itong word na fulfillment, the word fulfill, dito nagkaroon ng problema kahit mga born again, Pentecostal, and etc. Kasi itong fulfillment, akala nila, ang fulfillment could mean abolishing the law, which is totally wrong. Totally wrong. Kasi ang mga bagay na nawala by fulfillment, covenant, prophecy, but not the law. It cannot be, a law cannot be abrogated, a law cannot be rescinded, a law cannot be repealed, a law cannot be abolished by mere fulfillment. Example, let me prove my point here. Kasi alam ko, may maganda ring explanation si Pastor Obidos, but since time ko to, let me expound my point. Bakit hindi na-abolish ang Ten Commandments by fulfillment? Bakit? Now, tulad ng revised penal code, bawal ang pagpatay. Pero ikaw at ako, tayong tatlo dito, hindi man tayo pumatay. So we fulfill the law. Hindi tayo pumatay. Pero does it mean that the revised penal code is already abrogated? No. The law has its own operation. It has its own process to abolish, to repeal, and to revise. So therefore, this fulfillment of the law under the verse of 17 cannot be used to include the laws, including those statements of the prophets, including their testimonies of the prophets in the Old Testament concerning the existence of God. I cannot accept. Hanggang ngayon, maari man sigurong matunaw ninyo ako sa ating discussion, pagpatuloy na discussion, maaring ma-convince ninyo ako. But hanggang ngayon, na wala pa akong nakitang konkretong basihan that the Ten Commandments, tulad nung sinabi ni Pastor Obidos, na wala na ang Ten Commandments, hindi matanggap-tanggap ng aking cerebrum yun. Hindi ko talaga matanggap. Kaya sabi ko, nung nag-message sa akin si Toto na, kapatid, pwede ka bang isama dito sa ating discussion na friendly dialogue? Ay, without any hesitation, nag-yes ka agad ako, di ba, Brother Toto? Walang kondisyon. Nag-yes ka agad ako because I really wanted to discuss kung saan ba nagkamali yung aking paniniwala. Treat me, let it be your appreciation na hanggang ngayon, ako'y may malakas na paniniwala that the Ten Commandments was never abrogated, never abolished, nor it was revised. Alright. Una, dahil yung the word fulfillment, that was my discussion kasi karamihan sa nagsasabi, fulfilled na nga yan, Brad. Ang mawala pag fulfillment, promise, covenant, and prophecy. Pag ang prophecy ay na-fulfill na, tapos na. Pag ang covenant ay na-fulfill na, tapos na. But the law, by fulfillment of anybody, the law will remain. Sabi nga ni Propeta David sa kanyang mga sinulat doon sa Psalms, sabi niya, thy laws are pure and everlasting. Everlasting. Kasi ang Panginoon hindi magkakamali. Nung sinulat ng kamay niya doon sa Sinai, God never committed mistake. God will not change. Paano maging mawala ang Ten Commandments? Unang-una,
Walang problema ang 10 Commandments eh. Oh, thou shalt not kill. Problema ba yon? Oh. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Karamihan doon, thou shalt not. Thou shalt not. Thou shalt not. Oh. Then, comes now the possession of our brothers na wala na dahil wala nang silbihan, it has curse. Now, dito ngayon sa curse, itong may curse, mukhang may problema yata because people who are living and still keeping the law are living under curse of the law. Mukhang may problema tayo kasi hindi 10 Commandments yun. Ang may problema dito sa under the curse of the law, kasi pag hindi mo matupad ang kautusan ng Panginoon, including especially the Sabbath, kung hindi ka, during the time of Moses, if you committed mistake or violation against the Sabbath, you will be stoned to death. Hindi ba problema yan? There is curse under the law. However, the stoning to death is not found in the 10 Commandments. It is not there. These are what we call ordinances. Ang ordinances are permitted at that time, pero hindi kautusan ng Diyos yan because it is not written by the finger of God. Kaya tinatawag na ordinances. Sa Bible, I can give you the verses of statutes and ordinances. Ordinances are laws enacted by lower authority, not superior. All right. Now, let me discuss again. Kasi ang pagka-abolish ng batas kahit sa ating batas sa lupa. If it is made by the Congress, ang sangguniang panlalawigan hindi maka-revise or abolish the statute. I'm talking here of Republic Act. I'm talking here of any action made by both houses, the upper house and the lower house. These are statute. Ang tanong, ito bang statute na ito ay pwede bang baliwalain? Pwede bang gumawa ng another resolution or any ordinance ang sangguniang panlalawigan ng Laguna? Sasabihin nilang wala na yung batas na yan sa Congress. Pwede ba yon? No. Because the law to be repealed, it has to go back to where it originates. Ang principle ng batas yan. Now ngayon, itong batas ng sinulat ng daliri ng finger of God, it was written by God through His finger. All right. Ito ba ay pwedeng baliwalain? 2 minutes. Assuming si Jesus Christ, the word fulfillment means abolish. Now, did the God the Father, meron bang permiso ang kahit sino mang propeta na ipa-abolish niya yung kanyang batas? It cannot be. Now, look at the principle once again. When the law needs to be repealed, it has to go back into where it originates. It is not that the sangguniang panlalawigan magpawalang bisa sa isang batas na ginawa ng Kongreso. Now, if the law is made by the Father, yung interpretation ninyo na sinabi ni Pablo, sinabi ni Mateo, sinabi ni Juan, sinabi ni Jesus Christ, fulfillment and etc. No! These are lower. 1 minute. These are 1 minute na lang po. All right. So, another thing, if I will be having a time, I will also discuss after this yung beatitude because Pastor Ronald also speak. What about beatitude? I will reserve the discussion on beatitude after this. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you. Nako, talagang ay napaka-exciting po. Ang ganda ng pagpaliwanag ni Brother Dodong. Talagang with passion. Di ba? And I really appreciate the passion and education. Yan po talaga ang nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Di ba, Pastor? No doubt. Okay. No doubt so, we will have to clarify yung question kasi nga the whole program is question and answer. So, Pastor Ronald, ilang questions ba yung nakuha ninyo doon sa inyong pagnonota sa kanyang pag-share? Yes, hindi, marami pero siyempre i-prioritize natin yung
i-prioritize natin yung pinaka-importante sa lahat. Yung sige po. pinaka-ugat, pinaka-root ng misunderstanding Question. na ating lunsan. Salamat, Brother Dodong. I appreciate your effort. Nakita ko maganda naman ang iyong presentation. Siguro, open natin itong discussion. Actually, hindi ko na-expect na 15 minutes sa presentation. I expect na kailangan open. Pero okay lang. Okay lang. Anyway, since before po kayo ganitong kasi we were hoping na he would give us he would give you a chance to actually answer one question at a time. Pero mukhang marami siyang questions. So now, mababago po yung format natin kasi nga ibinuhos na isang 15 minutes eh. So to be fair to you, I'd like to be fair to both of you. Kasi nag-message si Toto sa akin na you will be given 15 and Pastor Obidos 15. Then a friendly discussion. Ano po yun? Running time. Yung 15 running time po, hindi po 15. Anyway, okay lang po. Okay. Pero okay lang. So if you don't, Brother Dodong, okay lang yan. Kasi if you don't mind, sayang naman yung preparation nyo kung hindi nyo sasabihin lahat. Okay, so guys, siguro ito po. Siguro ako muna hindi ito tanong para i-confront kayo o ipitin kayo, Brother Dodong, ha. Hindi ganun ang spirit natin. Kasi yung unang gusto kong concern ko, yung sabi mo na sa Matthew 5:17 hanggang 18, ilang beses ko narinig sa inyo na talagang against talaga sa will nyo, na talagang wala na 10 commandments, no? At maganda yung point na raise up nyo, na sinabi nyo, kung ito'y Old Testament books, at ang Old Testament books, like Exodus tsaka Deuteronomy, nakasulat doon ang 10 commandments, di ba? Ganun ba yung gusto nyo sabihin? Yes po, so, yes po. Actually, na-address ko rin yan doon sa aking article. Sinabi ko rin yan sa aking article. Ito ngayon gusto kong makita ang sagot sa inyo, no? Kasi kung totoo naman, hindi ako tutol doon, na talaga nakasulat pa rin sa Bible natin, sa Exodus 20 at Deuteronomy 5 and 10 commandments. So, parang sa conclusion na, therefore, hindi na wala. No, doon naman sa article ko, sinabi ko, yes, nakasulat pa yan, kasama ng iba pang mga commandments sa Old Testament, na yung 613 laws, nakasulat din sa Old Testament ng Bible natin, pero bakit hindi niyo naman sinusunod? Bakit 10 commandments lang? It may answer? Sige po, yun nga gusto ko malaman. Sige po, go ahead. Hindi na pwedeng sundin natin yung other ordinances. Tulad nung in the fulfillment of the 4th commandments, sa 10 commandments, remember the Sabbath day. Dito kasi, hindi na nabalangkas. Wala nang, binigyan na ng authority si Moses of how to deliver this, because he was given the authority to lead the exit from the land of Egypt. Pero si Moses ang nagbalangkas dito ng mga batas kung paano nila, we call these ordinances lower authority because it was pinned down by Moses himself. This is not written by the finger of God. How to satisfy the 4th commandments. Now, all the rest, including the burn offering, is not written in the 10 commandments. All right. Now, what else? Marami pa bang mga ginagawa doon sa tabernacle and to the most high place? Brother Dodong. Okay, salamat. Yun sabi nyo kasi answer the question lang. Ngayon lang yung question nasagot na yata ni Brother Dodong. Okay, so with your indulgence, Brother Dodong, we will now give the time to address each question, and I hope na na-capture ni Pastor Obidos yung questions, and now we will answer it clearly with his words. Okay, go ahead, Pastor. Yes. Thank you sa pagsagot, Brother Dodong. Gusto ko malaman susunod. So, hindi pala porket nakasulat pa rin sa Old Testament, susundin na. Kasi sabi mo nga, mayroong mga nakasulat sa Old Testament na hindi na applicable ngayon sa New Testament. Tama po ba? So, hindi porket nakasulat pa rin ngayon sa Exodus at sa Deuteronomy o sa Pentateuch, susundin na. Tama po ba ako? Should I answer? Yes po, go ahead. All right. Now, itong nakasulat dito sa
Old Testament that runs contrary to the Ten Commandments, including the thing which was shadows of the coming of the Messiah. Alangan mo pasundin yun na nandyan na yung Messiah. Di susundin na natin yung ano yung binigay ng Messiah, but the law of the Father remains because wala na pwedeng mo sumalungat doon. Okay, salamat. Therefore, yes, yun lang naman ko kasi ang point ko din doon sa article ko, doon sa Matthew 5:17. Sinabi ko rin yan na hindi porke nakasulat sa Old Testament pa rin, katulad ng Exodus at Deuteronomy, ang Ten Commandments, susundin na kagad. Kailangan i-qualify natin at we have to prove it na talagang kailangan pa rin sundin, especially in the New Testament. So, sa akin lang, no, sa aking understanding, hindi porke nakasulat, susundin pa rin. Kaya yung sinasabi na nakasulat pa rin naman ng Ten Commandments sa Old Testament, sa ating Bible, so kailangan sundin. Hindi, wala na po palang bearing yon. Next question po. Salamat na. Ito po gusto ko itanong din. Kasi sabi nyo, yung gusto ko malaman sa inyo, Brother Dodong, bakit di nyo matanggap na wala na po ang Ten Commandments? Kaya po, yun lang po. Bakit di nyo po matanggap? Ba't talagang passionate kayo na ipamalian yung nagsasabing lumipas na Ten Commandments? Ano po ang di nyo dahilan? Give me the best. Isa lang pong pinaka-the best na dahilan nyo. Bakit di nyo matanggap na wala na ang Ten Commandments? Bigyan mo ako ng dalawa, hindi lang isa. Sige po. Go ahead. Una, batas ng Panginoon yan. And it was supported by the old prophets, the prophets of the Old Testament, that the law of God is everlasting, pure and everlasting. Pangalawa, si Jesucristo mismo nagsasabi sa Matthew 5:17, I came not to break the law. Singular yan. Hindi ko pa na-emphasis ito. Law yan, hindi yan laws. And the prophets. Now, that's my second reason. Okay, salamat po. So, dahil una sabi nyo, ito ay utos ng Diyos, kaya hindi mawawala. Pero yung mga ceremonial laws, yung mga temple services, yung mga alituntunin, mga batas na yan, na sinasabi mo nasa Mosaic Law, hindi ba Diyos din ang sumulat niyan? Hindi Diyos. It was Moses. Pero pinahintulutan ng Panginoon because under the authority, siya ang nagbigay ng authority ni Moses. Hindi sa Diyos pa rin ang galing. Siya pa rin ang source, kumbaga. Inspired Moses because si Moses ay binigyan ng authority. Binigyan siya ng authority. Right. Tama. So, kung binigyan lang siya ng authority at galing pa rin sa Diyos yun, pwede man rin masabing utos ng Diyos yun. Not directly a law directly coming from God. Okay. So, utos pa rin ng Diyos. Siya pa rin ang source. Tama ba? Hindi. It was written by Moses himself, all the ceremonial law. Ang ibig sabihin, brother, ang Diyos pa rin ang source. Yung question niyo po, ano po yung source? Tama ba po, Pastor Robino? Yes, Saan nanggaling yung source nung sinulat ni Moses? Si Moses ba ang gumawa? Moses mismo. Isa lang ang batas. Okay, so si Moses ang sumulat, ayon kay Brother Dodong, correct me if I'm wrong na lang po, yung Ten Commandments, si God ang sumulat. Galing kay God. Yes. Yung ordinances, si Moses ang sumulat, galing kay Moses. Yun ang pagkaintindi ko. Okay. So clarifying mo natin po yun. So that's a good point, no? Kasi sa paniwala ni Brother Dodong, based on his study, and we will not criticize that kasi kanya-kanya tayong aral. Ang paniwala niya is that the Ten Commandments written by the finger of God, sabi niya, and 2 tablets of stone. Tama? And then, yung mga ordinances, si Moses lang ho may gawa nun. And, siyempre, hindi yun galing kay God. Hindi yun galing kay God. Si Moses lang po may gawa nun. Yun ang pagkaintindi ko sa kasi meron tayong patutuon na galing sa Diyos. Alam din naman ni Brother Dodong na galing sa Diyos. Kay Moses lang sumulat. So, overall, indirectly daw, si Moses. Pero sa Diyos pa rin. Ang pinapoint natin, sa Diyos pa rin. So, pwede rin natin talagang sabihin na itong si Yahweh ang source at pinagmulan kahit yung sinasabi niyang ceremonial law. So, bakit niya pinatanggal? Yun ang tanong natin. Sa Panginoon din ang source eh. Kung wala ang Panginoon, hindi na maisusulat ni Moses yung ceremonial law eh. Ba't niya pinatanggal?
siguro. Ba't sabi Hintayin niyo ko, lumipat? I will be having another time. I-expound ko na lang yan mamaya kasi mahaba ang mag-explanation dyan. Okay, Okay. sige po. Okay, ang Sige, next question po. So yung Ten Commandments, hindi po yan kautosan ni Moises. No, it's not. It's the commandment written by the finger of God. So Recipient lamang. hindi natin masasabing kautosan ni Moises ang Ten Commandments. Hindi. Okay. So, Brother Dodong, ibibigay akong talata. Gusto kong makuha yung paliwanag nyo. Paano nyo sasagutin itong sinasabi dito sa yung sinasabi dito sa talatang ito na sabi gano'n sa dito sa ayan. Paki-post po. Thank you. Okay. Sandali lang. Pa-post natin. Nawawala. Ayan ito, Brother Dodong, ha? Bigyan yung text para kasi ito, Marcos, nasa screen. Marcos 7, Gis. Mark 7:10. Aywa. All right. Sabi po diyan, for Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Sino nagsabi daw na igalang mo yung ama't ina? Si Moses o ang Diyos? Itong quote ni Mark is clearly from Moses. So, masasabi natin, law of Moses, ang Ten Commandments. Hindi. Hindi Ten Commandments to eh. Pero, honor your father and mother, pang 5 utos yan, di po ba? Pagtapos ng fourth commandments. Pero itong kinote dito ni Mark, Moses said, it's not the Ten Commandments. So, yung honor your father and mother? Maaring merong mga specific ordinances si Moses about respect to the parents, kasi meron siyang ginawa mga penalty clause doon eh. Sa Ten Commandments. Sige nga po, bigyan niyo yung talata sa akin outside the Ten Commandments na honor your father and mother. Ito. Sa Old Testament. Sa Old Testament? Opo. We have to ask Mark kasi si Mark ang kumuha ng quotation nito. He was referring to Moses as Moses said. Because if it is from the Ten Commandments, why Mark bakit pa paligoy-ligoy si Mark kung sabihin niyang as the Ten Commandments said? So, mayroong pagrespeto si Mark dito sa Ten Commandments, but he was quoting in this particular instance Moses. So, ibig niyang sabihin, Brother Dodong, sa Old Testament, 2 beses sinulat yung commandment na honor your father and mother. Bukod sa 10, meron pa sa Law of Moses. Isa lamang. Sa Ten Commandments, there is only one provision about honor the father and the mother. Bakit sinabi ni Marcos na si Moses ang nagsalita? Si Mark ang nag-quote dito. I cannot nagkamali si Mark? Ganun ba? Pick up of Mark. This is Mark quotation. Nagkamali ba si Mark? Maring hindi. Maring it's all up to you. But this is not the Ten Commandments. Kasi klarong sinabi ni Mark, Moses said. So nagkamali po si Mark diyan. So mas tama kayo dahil sabi niyo si Moses hindi para sa akin hindi nagkamali si Mark if I am going to read and comprehend the statement. Because Mark quoted Moses said. Nga. Ang Biblia naman, hindi naman yan ang nakasulat sa mga ordinances. There are other ordinances at the time of Moses that are not codified in the Old Testament. Marami. If I am going to cite you another example, during the time sa Tabernacle, ang dami. Hindi na nasama dito sa Old Testament. Okay. Tapos yung may question po ako. Yung sabi nyo kasi, ang Ten Commandments, eternal. Tama po ba yun? Yung aking narinig. Ibig sabihin, pag sinabi eternal, sa Garden of Eden, bago pa ang kasalanan, may Ten Commandments na. That's wrong. Alam mo, di ba dito, maraming mga statement dito. May kautosan doon, but not the Ten Commandments, because the Ten Commandments was handed over to Moses. That's all, period. So, hindi siya eternal? Yes. Hindi eternal? Paano? Kasi po, ang tanong ko kanina, ang Ten Commandments ba para sa inyo eternal? Sabi nyo kasi, oo. Sabi nagpatotoo ang the old prophets. So many verses in the Old Testament saying that thy laws are pure and everlasting. May problema ba tayo doon? Hindi ba talaga everlasting ang Panginoon? Nagkamali ba ang Panginoon?
Hindi, Ten Commandments Kasi po. Brother Dodong, Ten Commandments ang tinatanong natin. I'm talking about straightforward. May problema ba tayo sa Ten Commandments if it is everlasting? Kasi gusto kong So everlasting po ba? Eternal po ba ang Ten Commandments? I-clarify ko lang. Eternal po ba ang Ten Commandments? So, meron pa siya sa Garden of Eden. Meron na siya sa Garden of Eden. Sabi niyo kasi kanina, wala eh. So, nagtaka lang ako, meron bang eternal tapos wala sa Eden? Yun lang po ang ano. Yung tanong mo, Pastor, mali. Mali yung premise ng tanong mo. It was founded on a very wrong conception about the Ten Commandments. Why you have to bring Eden into the discussion of the Ten Commandments? Why? Was there Moses in the time of the Eden? Okay. So panahon lang ni Moses ang Ten Commandments? Of course. Napakaklaro yan. Praise the Lord. Kasi nalito lang ako kasi Brother Dodong, sabi ko, eternal ang Ten Commandments. Pag eternal, walang pinagsimulan. Hindi mo ba? Hindi, sandali. Malinaw. Ang pagkakaintindi mo sa eternal, baka ang gusto mong ipalabas na nandoon na sa simula. Ang simula siguro sinasabi mo, Eden. Pero ang simula na sinasabi ko, yung pagbigay ng Ten Commandments when it was handed over to Moses. That was the beginning. Yun ang simula ng Ten Commandments. Because you cannot very clear. Go ahead. How do you define eternal po? Ano ba ang definition niya sa eternal? Pag sinabi ang Diyos ay eternal, may simula ba ang Diyos? That's totally different if you are going to use that to describe God. That's totally different. So pag sinabing eternal life, parang eternal life may pasimula, ganun sabi niyo. Eternal life? Mukhang lumayo-layo na tayo sa paksa, pero... Hindi, andun ako sa term kasi na eternal. Andun ako sa term na eternal kasi gusto kong malaman. Kasi sa inyo, hindi nawawala ang Ten Commandments. So, adalasan kasi... Sabi ni Kwan, we may have jumbled the words, but the exact word used by Prophet David, ang sabi niya, thy laws are pure and everlasting. Okay, thank you, Brother Dodong. So, ito... Sa eternal naman, sabayan din kita. Pero baka magkaiba yung ating eternal. Baka ang gusto mong ipalabas ng eternal mula sa Eden at hindi matatapos. Wala naman. Ngayon ko lang narinig ko kasi yan. Ngayon ko lang narinig. Eternal may simula. Take note po. Brother Dodong, ito next question ko. Okay. Kung kay Moses lang. Kung kay Moses lang, Brother Dodong, kung kay Moses lang nagsimula ang Ten Commandments. So ang Sabat, nagsimula lang kay Moses. Ang Sabat na nakalagay sa Ten Commandments, yes. Pero it stems up into the Ten Commandments because sa Genesis, merong sinabi doon sa that Christ rested on after the creation. So, it is an invocation that the significance of Sabbath, because we have to commemorate the significance of Sabbath. Now, ang Sabbath dito, kung intindihin mo yung Genesis, it is just an understanding that there is a being na gumawa sa sanlibutan. Because if you do not recognize that there is one God who created the universe, then pwede mo na rin kalimtan siguro yung Sabbath. So ganito po, Brother Dodong, ganito po. Ito po, Brother Dodong. Out of 10 commandments, ang eternal lang, yung isa, yung 4th commandment, Sabbath. Ganun po ba? Lahat. May pasimula. Because one provision, you cannot separate that from the 10 commandments sa pagsabihin mong kautusan ng Panginoon, ng Diyos. So ito po, ito para sa mga viewers din natin, baka nalilito sila. Kasi gusto ko malaman, sabi nyo, ang 10 Commandments may pasimula. And fortunately, kasama sa 10 Commandments, ang 4th Commandment ay Sabbath. So ang Sabbath, since kasama siya sa 10 Commandments, na nagpasimula lang kay Moses, di nagpasimula lang din kay Moses ang Sabbath. Wala pa sa Genesis. Wala pa sa Garden of Eden ang Sabbath. Basahin mo yung Genesis and you will find the answer. Pareho naman tayong Adventista ka rin dati. Pero klaruhin ko muna yung rule. Because what I understand is that 15 minutes, matatapos pa ba itong question and answer sa akin? I don't mind answering the question.
Kahit i-corner ko, I don't mind. Pero wala naman tayo ganun. Okay, gentlemen. Okay. Moderator, sige, moderator. Okay, can I have the floor, please? Okay. So, for the past 45 minutes, maganda po yung inyong question and answer. So, I hope you were taking note of the flow of the questions coming from kay Brother Dodong. And at the same time, si Brother Dodong took note of the questions of Pastor Obidos. So, we don't want to overload yung ating mga viewers kasi ang usapan natin is will take just 1 hour. But for the sake of tonight, we will probably take note of the questions kasi you need to answer yung questions din ni Brother Dodong. But I don't think you can answer everything right away tonight kasi marami siyang explanation. So to be fair, is it all right with you to, parang abangan ng susunod na kabanata? Yes. Ganun na lang. Kasi I think we have no more time. Bigyan natin yung chance yung iba. Baka may iba pang gustong tumawag. So, Brother Dodong, is that okay with you? We can invite you again para kayo naman ang makarinig ng paliwanag ni Pastor Ronald next week. Tapos kayo naman yung magtanong. Kasi nagkaroon na siya ng idea kung saan kayo nanggagaling bilang parang magkaibigan. Kaya pala. Ganun pala. Ganun po ang ating attitude ngayon. So, because of the... Pwede nyo pa ba ako mabigyan kahit mga 3 minutes lang? Sige. Okay, 3 minutes. Go ahead. Okay, 3 minutes. Your time is now. Okay, sige pa. Okay. Time is yours, Brother Dodong. Matamis yung tawa ni Pastor Obidos kasi siya na nagkastigo sa akin. Wala naman siyang nilagay na kuan. But anyway, I hope nagkaintindihan naman tayo dito kasi kayong dalawa galing din sa SDA. But see, kahit ano mang mabubuo ninyong kuan ng opinion, ang posisyon ko dito is that dalhin nyo man ang kautusan doon sa Eden, which is the normal question, the normal route of the discussion. Na-anticipate ko na ito na darating sa Eden to test whether the 10 Commandments is pero alam naman natin that the 10 Commandments was handed over to Moses. Now, the 10 Commandments is not a law only for the Israelites, not only for the tribes of Judah, because Moses is not from the tribes of Judah. He is Levites. But a Levite who received the 10 Commandments, and that is written by the finger of God. And as I said, wala kahit sino sa atin dito sa mundo ang makapag-justify, makapagsabi na wala na yung 10 utos na sinulat ng Panginoon. Kasi we are not of equal being to God to say that the law was abolished. And besides, it takes God the Father Himself to say so, kung na-abolish na ba ito. Now, ang pinaka-close dito is Jesus Christ na magsasabi sana. But the same thing, the Matthew 5:17 breaks everything. Lahat ng contention ng Pentecostal, born again, and other Sunday-keeping religion, pumatay ang Matthew 5:17. Kasi si Yesu Cristo mismo nagsabi, I came not to break the law. Now, take 1 minute. Alright. So, hindi po ako naniniwala hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ginisa na ako na ilang beses ng ganito ring katanungan, even more than this. But still, it cannot prove, not even one person can disprove that the 10 Commandments remains the same. Now, ano bang sinasabi sa huli? Ang sabi ng Panginoon, that I will put this into your heart. Now, let's test. Kung totoo ba yung sinabi ng Panginoon. Punta tayo sa Russia. Unfortunately, time's up po. Alright, okay. Anyway, next week pa naman. Kung gusto nyong mag-join ulit, we will accommodate. Okay lang yun. Now, Pastor Obidos, I think we have now the time just to review kung ano yung narinig natin and get your comments, if that's okay with you. And then magharap kayo ulit next week. Is that okay? Naka-mute po kayo, Pastor. So, Brother Dodong, maraming salamat po sa... Pastor, naka-mute po kayo.
Okay, thank you. Okay, Thank you, so Brother Dodong. we'd like to thank Brother Dodong. Talagang I like his spirit, by the way. Talagang the Holy Spirit is there. Talagang he's really trying to bring out what he believes. Amen. And now, of course, syempre, there are always two sides of the coin. We will let the viewers now hear from you. And then if kung hindi naman matapos, then we can continue next week. Di ba? Parang yung may abangan ang susunod na kabanata. So, Amen. Pastor, doon lang sa na-capture ninyo na mga questions, probably we'll cover that. And you just let me know kung na-cover nyo na yung questions na satisfied kayo na sagot na. Okay? Let's do it. Sige. Yes, yeah. Ito open discussion na natin dalawa. At siyempre, babasa rin tayo ng mga comment ng ating mga readers. Go ahead. Sige na po. Let's, okay, go. Bigyan natin sila ng chance at binabati natin sila, no? Siguro batiin muna natin sila para magkaroon tayo ng break, ano? So, binabati natin si Brother Henry Bahan. Good evening, Kuya Ronald. Sabi niya, di naman po kagalit-galit kung lumalabas. Sadya po, natutupad na po ang hula. Okay lang yan. Yung mga tinutukoy niya tayo na lumalabas. Di naman kagalit-galit. Praise the Lord. Si Karen May Bacarias, Holy Week tomorrow. Yes, Holy Week na tomorrow. So let's commemorate and reflect on what Christ has done on the cross for our salvation. Si Engineer Darwin Tagakay. Good evening, Doc Ronald and Kuya Toto Paulino. Good evening. So, okay, good evening sa iyo, Engineer. Si Brother Manny Simangan, good evening po. Doc Ronald, yes. Si Brother Romeo Ramoran, good luck to both of you, Doc Ronald and Brother Toto. God be with you. Tapos, ito naman po, Brother Toto, si J.R. Mijares. God bless Doc Ronald and Sir Toto. Sana mabuksan ang isip na mga kaibigan nating mga SDA sa New Covenant Theology. Amen. Yes. Ano po, kay Gibbs Pabella, ano po ba itong New Covenant Theology? Okay. Didiscuss natin yan later kung ano yan. At napakaganda niya pag naintindihan nyo. At ito naman si Samaklo. Sana mabuksan ang matigas na pusong naniniwala na wala na o na-abolish na ang 10 utos. No problem. Wala namang masama na manalangin ka sa ikabubuti ng kapwa. Si Lionel Adelante, kaya mo yan, Doc Obidos, mabagal na nanonood sa iyong mga debate about 10 utos. Yan, mga ano natin yan, mga fans natin kay Adventist pa. Ito si Pastor John Sabangpan. If the law and the prophets include the 10 commandments, what are the other commandments, prophecies included in the law and the prophets, aside from the 10 commandments? Are those commandments, laws, and prophets still required to be observed in the New Testament? If you break one, you are guilty of all. Maganda yung kanyang point, Brother Toto, ano? Oo nga. Meron kayong gustong i-comment dyan? Later. Sige. Next ay si The Boy, Brother The Boy Martinez. Pareho kayo mali. Okay lang. Si Henry Bahan, sa New Covenant. Okay. New Covenant. Ito naman po, si Gino Ramirez. Bilang gabi. Elder J. M. Ignacio. Alright. So, si Abel Apostol Kaadan. SJ, puro speculation and assumption ang kayang sagot. Walang Bible verse. Okay? Yan ang kanyang opinion. Tapos si Brother Paul Bartolome, porket Moses said, kay Moses na, we all know very well that each such commandment was from God. Moses was only delivering to the people what God had told him. Kaya Moses said. May point siya, no? May point siya. Pero ang point natin kanina, Brother Toto, ang source ng tinatawag na law of Moses, tsaka yung tinatawag ng moral law, Panginoon pa rin Diyos. Kasi yun din ang pagkaalam ko. Yes. Without God, hindi malalaman na ninuman kahit si Moises, no? Although, sa ating pananaw, sa ating pag-aaral, nalaman na natin after we left Adventism, na yung two lost theories, no, na natutunan natin Adventist na mayroong dalawang uri ng law, moral law, ceremonial law. Yan ay nagsimula lang actually sa philosophy ni Thomas Aquinas noong 13th century. Siya lang nag-label ng moral law, ceremonial law, judicial. Pero wala kang mababasa sa Bible niyan. Kasi sa Bible, pag sinabing law, isa lang po yan. Wala silang tinatawag na moral law, ceremonial law. Kaya nga yung pinabasa natin,
Ha? Oh. Yan ba po yung Torah? Yan ang Torah na tinatawag. No? Yan nga po yung binasa natin kanina. Torah. Yung binasa natin kanina, Brother Toto, na pwedeng tawagin na Moses Law ang Ten Commandments, di ba? Yung sa Mark 7:10. At sinabi ni Moses, galang mong ama't ina. Alam natin na sa Ten Commandments yan, hindi natin may tatanggi. Kaya lang nakakagulat sa ilang mga Adventists kasi alam nila, hindi tinatawag na Moses Law ang Ten Commandments. Tatapasa naman natin, inspired by the Holy Spirit, si Mark, kung sabihin niya. So, yan po nagpapakita na ang Ten Commandments ay both the law of God and the law of Moses. Iisa lang po kasi yan. No? Iisa lang po yan. Wala pong pagkakaiba. Kaya salamat din sa nagsabi dito. Okay? So, si Brother Larry Cudal, puro opinion ang sagot ng mga SDA. Okay? SDA. That's his opinion. Si Pastor John Samapang, si Jesus po ang nagsasalita sa Mark 7:10. Oo nga, no? Yung kinot natin. Good point. Kasi good kaya point. na red letter eh. Red letter. Tama, good point. Yung nabasa natin kanina sa Mark 7:10. And Moses said, ang Diyos mismo nagsabi eh. Sabi ni Moses. Oo. Good point. Good point. Thank you for that. Thank you. Yung binasa natin kanina sa Mark 7:10. Jesus nga pala nagsabi nun. No? Okay. Si Jesus, hindi sa Mark. Red letter nga. Red letter. So, Jesus said it. Tama ang ating paniniwala na ngayon, pag sinabing law, isa lang po ang law. Kaya pag sinabing nawala na ang law ay anino, yung 613 laws na yon. Kasama na doon ang Ten Commandments. Kung napansin mo, Brother Toto, tinanong ko si Brother Dodong kanina, ba't hindi mo matanggap na wala ng kautusan? Maganda naman sagot niya. Kasi sabi niya, utos ng Diyos yan eh. Tama. Utos ng Diyos, kay Toldo, kay Tulded. Dapat, buong 613 law, andito pa rin sa New Covenant. Bakit 10 Commandments na lang? Yun ang aking point naman dyan. So may pinipili kayo. Yan ang problema pagka nanatili po tayo sa two laws juries na tinatawag. No? Okay. So, yan. So, magandang point to. Salamat, Pastor Jan. The Ten Commandments, sabi ni Brother Romeo Ramoran, the Ten Commandments is also called the Law of Moses. Yes, because Moses was designated by God. Siya ang tagapangasiwa ng kautusan. Amen. Tama. Salamat. Very clear. Tama nice. naman, ano? Very nice, Tama. ano? Si J.R. Mijares, honor your father and mother. Fifth commandment, yan. Yan nga po ang sinasabi na. Very good. Hindi naman pwede na nakasulat sa TED, nakasulat pa sa Law of Moses. Kaya talagang weak talaga ang ganong paniwala, Brother Toto. No? Ito naman si Brother Larry ko na. Dito, sabi ko na, okay. Hindi naman siguro. Hindi naman mukhang hindi naman pikon si Brother. Ganda nga ng kanyang demeanor. Passionate lang. Abang binabasa namin ito, nag-aantay kami na gustong tumawag. No? Mag-message lang po kayo sa amin para bibigay namin sa link para makapasok kayo dito. Kasi maaga pa naman. Tingin ko, alas 9 tayo dito. Brother Toto, kung lolobin ng Diyos. Sabi naman ni Joy Ervit Flores Ortiz, masyado ninyong tiniteknikal yung sinabi ni Moses, igalang ang mother and father. Natural, dahil bigay ng Diyos yung utos, normal yan na ulit-ulitin ni Moses sa mga sermon niya ang utos. Kaya pwede sabihin natin, sabi ni Moses, pero hindi ibig sabihin na siya ang gumawa ng 10 commandments. Hindi naman natin sinasabi. Good point. Maganda naman. Hindi nga yung sinasabi nyo na ang Diyos ang nagbigay nun, hindi ba? Yes. And Moses is the deliverer. Siya ang messenger. Tama. Good. Good. Edi pwede rin tawagin Law of Moses ang 10 Commandments. Kaya nga Mosaic Law, di ba? Di ba? Hindi yan sikreto, Pastor, na ang 10 Commandments is also part of the Mosaic Law, di ba? Exactly, no? Tama po yan. Okay, so ito naman si Brother Gibbs. Sabi na Brother Gibbs Favela, ano ba ang tama dito sa dalawang talata, Mark 7:10? For Moses said, honor thy father and thy mother, and whoever curseth father or mother, let him die the death. Sapagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang umayaw sa ama at ina ay mamamatay na walang pagsala. Lindang tama dyan. For God commanded saying, honor thy father and mother, he curses the father. Kinot din niya yung account ni Matthew, no? 15:4. Na ganun din ang sinasabi. Ang sinasabi naman, God commanded. So siguro ang tanong sa atin ni Gibbs Varela, kay Mateo, nung kinot niya yung sinabi ni Jesus, sabi naman ni Jesus, God commanded, honor your father and mother. Pagdating sa Synoptic Gospel, kasi pareho lang naman yan eh.
Kay Mark, i-classwork kay Mark. Kay Mark naman, for Moses said, honor thy father and mother. May kontrahan ba dyan? Walang kontrahan dyan. Bakit? Kasi yung law of Moses and law of God, iisa lang. Ang gustong sabihin yan. Very clear, very clear. Very clear, di ba, Brother Toto? Yeah, ito Matthew 15:4, tignan mo. For God commanded, ang sinabi, hindi Moses. God commanded. Pero kay Marcos, sabi niya, Moses said, honor thy father and mother. Pagka sinunod natin yung ating pinaniniwalaan dati, na ang law of Moses at ang law of God magkaiba. Hindi pwede. Iisa lang po yan. Iisa lang po yan. Ang Ten Commandments ay pwedeng tawaging law of God at law of Moses. Yan po sana ang matutunan natin, karagdagang matutunan natin ngayon. Ano po, mga kaibigan? Okay, so, Pastor Jan Sabapan. Okay, sige, medyo ano yan. Okay. Ang Sabat po, si Joy Evit Flores Ortiz, ang Sabat po ay nagsimula noong creation. Hindi lang mula sang ibigay ang 10 utos kay Moises. Oy, medyo na to. So, kumontra na dun sa sinabi ni... Sabi ko, kontra. Kontra. Pero yun nga po, meron namang ano si Brother Dodong kanina, meron siyang parang disclaimer na ang sasabihin niya, sa kanya lang. At hindi itong stand ng Adventist. Meron naman siya sinabi doon, in fairness. May disclaimer. Siya. Kaya ang mga kasulat, remember the Sabbath day to keep it holy. Maaring marami na ang lumihis. Kaya sa 10 utos, nais niyang ipaalala muli to keep the Sabbath holy. Thank you very much, Sister Joy, sa iyong karagdagang punto. Tapos si Pastor Zaldi Lucino Ibanez, good evening, Pastor Ron and Brother Toto, watching from Bataan. Ayun. Alright, so... Kamusta po, Layo? Kamusta, oo. Ito si Paul Bartolome. Of course, Jesus will say, Moses said, because he knows his audience calls the law of God as the law of Moses, tama. So his audience can easily understand which law he was talking about. But it is not necessary that Moses was the one who legislated. Those two are different things. Tama naman. Kaya po ang aming paniwala ni Brother Toto, yung law of Moses at law of God, walang pagkakaiba yan. Iisa lang yan. At praise the Lord, nireveal ng Holy Spirit ngayong gabi, yung truth na yan. Ang ating proof, yung nasa Marcos 7, yung law of Moses, na tinatawag ng law of Moses, at Matthew 15:4, yung honor thy father. So, sabihin, ang 10 Commandments, mga kapatid, yan ang ating take it away ngayong gabi. Law of Moses at law of God, isa lang yan kasi 10 Commandments is not only the law of God. Kasi doon sa dating pininiwalaan natin, Brother Toto, magkahiwala yung law of Moses, puro ceremonial law lang. Ang 10 Commandments, hindi law of Moses. Pero the text itself, si Jesus mismo, sinabi niya na ito ay salita ni Moses. No? Okay, so tingin ko wala nang gustong tumawag sa atin dito. Last na babasahin natin si Brother Sean Mertal. Doc, ano ba ang definition ng eternal? Sa Merriam-Webster Online Timeless, nasa 4th definition. Ayan, Brother Toto, magandang pag-usapan natin itong eternal. No? Kaya tinatanong ko kung eternal kasi kung eternal ang Sabbath, sabi kasi niya, panahon lang ni Moses ang 10 Commandments. Medyo kakaiba. Kaya medyo nagulat ako doon sa sagot niya kasi hindi yun ang pangkaraniwan ang sagot ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist. Siguro ikaw, Brother Toto, ganun din stand mo. Ang 10 Commandments, hindi nagmula lang kay Moses, di ba? Yun ay very clear sa Bible naman na ang Diyos ang pinanggalingan. Kasi bakit papupunta sa Mount Sinai si Moses? Kasi gumawa na lang siya ng batas, di ba? Exactly. So, pupunta siya doon para makinig sa Diyos for 40 days and 40 nights. Yes. And for me, in a logical explanation, nakinig siya sa Diyos. At malinaw naman na, yun nga, binigay na ang source ng command ni God, is si God. Yes, amen, amen. Kaya kaya ito nililinaw natin kasi lumalabas din sa ating narinig kanina, sa ating bisita, ang 10 Commandments simula kay Moises. Ngayon, sa 10 Commandments, andun lang Sabat. So, kung sasabihin niya ang 10 Commandments nagsimula kay Moses, di kasama ang Sabat. Pero sabi naman niya, ang Sabat ay eternal.
Itatanong ko sana, Brother Toto, usually itong tinatanong ko, doon sa mga kaibigan natin Adventist na nagsasabi ang Sabat ay eternal. Ang susunod kong tatanong, kung eternal ang Sabat, bakit sinabi ni Jesus, the Sabbath was made for man? Okay. Pag eternal kasi, wala pang tao yon. Ay, oo nga, no? Tama. Wala pang tao eh. Kung ang Sabbath ay eternal, wala pang tao, ba't sabi ni Jesus, ang Sabbath ay ginawa para sa tao? Wala pang tao, paano naging eternal ang Sabbath kung wala pang tao? Hindi na tayo umabot doon. At least meron ng idea yung ating mga viewers. No? Pala-isipan nyo na lang po yan para pag-isipan nyo. Kaya tama yung definition na Brother Sean Martalia. Timeless, eternal. No po? Eternal. So, well, like sa ating mga presentation, hindi eternal ang Sabbath. Ang Sabbath, ang eternal yung sabbatismos, yung rest of soul o yung fellowship with the Lord. Yan ang eternal. Yan ang kanyang intention at the time of Eden. No? At saka, naniniwala tayo na hindi greatest commandment ang Ten Commandments. Temporary po ang Ten Commandments. Kasi kung itutuloy lang natin sa discussion sana, sa tanong kay Brother Dodong, kung sa kanya ang Ten Commandments may nagbula lang kay Moses, ang Ten Commandments, hindi eternal, meron katapusan yan. May point Whatever kayo. begins to exist, hindi pwede maging eternal. It will come to an end later on. And praise the Lord, magiging ganun ang mangyayari. And we believe that the Ten Commandments talagang make it temporary. Diba? Colossians 2, 17-16, it is a shadow at ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Siguro last verse na babasahin na natin to and then we can sign out na. Okay? So, ang ating last verse na babasahin to clarify yung ating pong stand. Itong nandito sa Colossians na ang Sabbath, it will end. May katapusan din yan. Kasama yung mga ceremonial, kasama na yung tinatawag nilang moral law. No? Ang sabi dito, Verse 17, siguro I will read it in ang salita ng Diyos version. Maganda yung salita, ang salin dito ng salita ng Diyos version. At as a last verse natin babasahin ngayong gabi. Kaya nga, huwag ninyong hayaan na hatulan kayo ng sino man patungkol sa pagkain o sa inumin, patungkol sa pagdiriwang na kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Kung mapapansin natin yung hierarchy dito, feast, yearly yan, yearly, kapistahan. Bagong buwan, monthly, kasama, at yung araw ng Sabat. No? Siyempre, kasama na din yung weekly Sabat, na 7th day. Bakit sinabi na wag na tayong hatulan dito tungkol sa Sabat? At lahat ng mga kautusan sa Old Testament, hindi lang yung tinatawag na seremonya, pati Ten Commandments, including the Sabbath. Sapagkat ang mga ito ay isang anino lamang na mga bagay na darating. Ngunit ang katunayan ay si Kristo. So, ibig sabihin pala, Brother Toto, yung Sabbath na nasa Ten Commandments, kasama ang Ten Commandments, kasama yun sa mga alituntunin, anino tawag dyan. Anino. At ang katunayan o reality ay si Kristo. At praise the Lord, si Jesus Christ ay naparito na noon, 2,000 years ago. At tinupad niya ito, na-perfect niya ang pagtupad nito, Brother Toto. Na-perfect niya ang pagtupad ng kautusan, lahat ng kahilingan na binabanggit sa Matthew 5:17. Walang duda, na-perfect. At na-perfect niya na yan, kung na-perfect niya na yan, ginawa niya ito para ma-fulfill. In a sense, pag sinabi kasing fulfill, Brother Toto, na-explain niya kanina, accomplished. Ang talagang basic meaning ng I came here not to abolish, but to fulfill or accomplish. Paano niya na-accomplish yung law and the prophets? Of course, yung mga prophecy, more than 300 prophecy. Nung siya dumating, natupad na. Of course, yung second coming, darating pa lang. Kaya hindi pwedeng mawala ang Old Testament law kasi yun ang ating stand doon sa law and the prophets sa Matthew 5:17. It is the Old Testament scriptures. No? Sa ating time is Genesis to Malachi. Yan po yung hindi lilipas. Kaya ngayon, nakakabit pa yan sa ating Bible. Hindi lang New Testament ginagamit natin. Kasi marami pang prophecy dyan na matutupad pa. Na sinabi ni Jesus, hindi lilipas. Kahit tudlit sa Old Testament scriptures. At totoo naman, ang Old Testament scripture may relevant pa sa ating mga Kristiyano ngayon. Kaya lang, yung mga Ten Commandments, yung mga laws na binasa natin sa Colossians, anino, wala na yan.
kasama mo po yung Sabbath ng Ten Commandments. Siyempre, alam nga naman yung ika-4th commandment lang lumipas, di magiging siyam ang utos. Of course, hindi ganon. So, therefore, kasama na lahat yan. Meron nang binigay sa atin na bagong law. It is the law of the Spirit or the law of Christ. Na sinasabi ni Jesus na sa 2 utos nito, na uuwi ang lahat ng 613 laws sa 2 utos. Love beyond love. Love God and love your neighbor. Yan po ang eternal, Brother Toto. Yan ang eternal. Pwede po magtanong. Go ahead. Kayo naman. Isa lang po. Kasi kanina may Bible study akong inattendahan. And yun nga, yung napaliwanag, kasi natanong nga ako doon sa Sabbath. May tanong kasi ako sabi ko, yung Sabbath ba na 7th day is part of the Levitical priesthood. So sa mga 7-day Adventist, alam nila yan na Levites ito yung mga pare. Yes. Ang paliwanag ko, yung 10 Commandments ay part of the Old Covenant. Yun ang words, the Decalogue of the Covenant. So sabi ko, ang tanong ko is it part of the Levitical priesthood, yung Sabbath? So may masasagot ba po kayo doon? Well, ano yung, technically, sa Levitical priesthood as part of the sanctuary services sa Old Testament, I can say yes. Kasi they have to keep it. Pag hindi mo isinama ang 10 Commandments at holiness ng 10 Commandments noon, no, sa Old Testament, while talking about the Old Covenant, sa service ng Levitical, of course, hindi sila ka-qualify to serve as priest inside the temple pagka hindi nila binibigyan ng authority ang 10 Commandments. In fact, doon sa most holy place ng tabernacle, makikita nyo, doon sa most holy place, andun ng Ark of the Covenant, andun sa loob ng Ark of the Covenant, ang 10 Commandments, the 2 tablets of stone. Andun yun, Brother Toto. Kaya nga sabi dito, kaya nung lumipas na ang priesthood, meron kasi sinasabi dito sa Hebrews chapter 7:12, nung lumipas na ang priesthood, lumipas na rin ang kautusan. Ito sapagkat, i-share natin yung Bible verse. Magandang question sa iyo, Brother Toto. Binati mo ba yung mga Bible study kanina? Hindi ako nagbigay ng Bible study. Actually, nakikinig din ako sa kanila kasi alam nyo, we're open to mga sharing. So, mga Adventist friends ko to. Actually, ako yung nag-throw ng question. Sabi ko, is the Sabbath part of the Levitical priesthood? Maganda naman ang sagot. Yes. Pero yung iba, no. Okay, but medyo confusing. Pero ang binasa ko kasi yung Leviticus 23. Ewan ko lang kung nabasa nyo yun. 1-4. Leviticus 23, 1-4. Pero bago yan, basahin muna natin to, tapos punta tayo sa Leviticus. Ito yung connection ng Levitical law. Hebrews 7:12, sapagkat nang baguhin ng Diyos ang pagkasaserdote, kinakailangan din niyang baguhin ang kautusan. So, mayroong kautusan na apektado doon sa tinatawag nilang ceremonial law o services sa Old Covenant. In fact, sabi sa 8:13 ng Hebrew, ang sabi dito, sa 8:13 ng Hebrew, nang sabihin niya isang bagong tipan, pinaging luma niya unang tipan. Ito ngayon ay tumatanda na at malapit nang mawala. Ano yung unang tipan? Of course, ito yung mga services na nakita natin. Katulad sa verse chapter 9, ito yung karugtong ng 8:13, chapter 9, verse 1. Ano ba yung mga lumipas na part ng Old Covenant? Ngayon, ang unang tipan, ito yung sinasabing lumipas kanina, ay may mga tuntunin ng pagsamba. Sa tuntunin ng pagsamba, of course, they applied the 10 Commandments. Meron ding isang banal na dako. This is the sanctuary. Ngayon, ito yung pinapoint ko, Brother Toto, na may kaugnayan ang sanctuary Levitical priesthood sa 10 Commandments. Kasi habang nagsiserve sila sa tabernakulo, ang sabi ng verse 3, at sa likuran ng ikalawang tabing, the most holy place, ay isang silid na tinatawag na kabanal-banalan o most holy place. Ito maganda sa verse 4. Ano ba yung nasa most holy place? Ito ay mayroong isang ginintuang dambana, ang kamangyan at kaban ng tipan, Ark of the Covenant.
Bakit tinawag siyang Ark of the Covenant? Ano ba yung tipan na nandun? Ito, naglalaman ito ng sisidlang ginto na may mana tungkol ni Aaron na osmong at ang tapyas ng bato ng tipan. Kasama ba sa Old Covenant, lumang tipan, ang Ten Commandments? Yes. Kaya nga siya tinawag na tapyas ng bato. Ano ba yung tapyas ng bato? Di Ten Commandments. Ang tawag sa kanya ng New Testament, ng subulat ng Hebreo, ang tapyas ng bato, walang iba kundi Ten Commandments. Ang tawag sa kanya, bato, tapyas ng bato, ng tipan. Bakit siya tinawag na tipan? Anong tipan siya? New, bagong tipan o lumang tipan? Old Covenant. O therefore, pag sinabi natin lumipas ng Old Covenant, kasama na yung mga articles kung ano yung nilalaman ng Old Covenant Sanctuary na nandun ang Ten Commandments. Na tapyas na bato. Sabi nga dyan, oh. Oh, ano ba yung tipan na yan? Yan tipan na sinasabing lumipas na. Okay, Brother Toto, go ahead. Meron kang gusto na ipabasa? Okay na, ayun. Brother Toto? Okay na, wala si Brother Toto. Yan po, mga kaibigan. Okay po, sorry. Tuloy niyo po. Okay. Yung, yung sa Leviticus 23. Yes, basahin natin. Basahin din po natin. Leviticus 23. Yung tanong nga po, is the Sabbath part of the Levitical priesthood? Kasi sabi nyo kanina, pag bago ang pare, pwedeng baguhin yung kautusan. Tama ba po? Yes. Oo. So ito yung tanong, ano bang ibig sabihin nitong Leviticus 23 verse 1 to 4? Ayan. Andito lahat ng mga law, mga kapistahan eh. Ayan, 1 to 3, 1 to 4, sabi rito. At sinalitaan ng Panginoon kay Moises, sinasabi, salitaan mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang masakdang kapistahan sa Panginoon na iyong itatanyag sa mga banal na pagpupulong ay ito, aking kapistahan. Ito mga feast. Ito yung Sabbath, na unyan yung weekly Sabbath. Okay, then Passover, ina sa verse 4. So, ito yung binasa nyo kanina, Brother Toto, no? Sabi mo? Ito yung binasa nyo kanina. Kasi ang pagkaintindi ko, correct me if I'm wrong, na ang Sabbath is part of the Levitical priesthood. Di ba si Jesus ay bagong priest in the order of Melchizedek na. So hindi siya Levite. Tama ba po? Tama, exactly. So tama yung pagkaintindi ko. So sa akin, Melchizedek priesthood na si Christ eh. Melchizedek na eh. So sa pagsasaliksik ko, na-conclude ko na yung Sabbath, which is the seventh day, is under the Levitical priesthood. And yes, magkablayan yan. Today, sabi nga, we are in the new covenant. So, is the Ten Commandments part of the Old Covenant? Ang natuklasan ko nga, after reading yung Exodus, it is the words of the Old Covenant. Old Covenant. Nalumipas na. I think it's found in Exodus 34 ba? Tama ba po? Exodus 34. Verse 27 and 28. Exodus 34, 27 and 28. Okay. Exodus 34, 27, 28. Ito po sinasabi sa Exodus 34, 27, 28. Ito po. Sabi dito, yes, ito. At sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakikipagtipan ako sa iyo at isa Israel. At natira ng siya'y natira ng buong kasama ng Panginoon na 40 araw, na 40 gabi, di man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ng mga salita ng tipan ang 10 utos. So, tawag siyang salita ng tipan. Ano yung tipan? Ano bang tipan ang tinutukoy dyan? Iba pa bang tipan? O pareho nung sa Mount Sinai? Of course, hindi yan bagong tipan. O lumang tipan yan. Na sinasabi sa Hebrews 8:13 na lumipas na at ang lumatanda na madali nang lumipas. Ayun. So yan ang isa sa mga talata na sa tingin ko nagpapaliwanag sa akin. I mean, maaring makontest yan ng iba. Na ang Sabbath ay part yan ng Old Covenant. At ang katuparan nga, sabi nyo, nabasa nyo kanina, ang anino ay ang lumang tipan at ang katuparan ay natatagpuan kay Kristo.
Amen. So, yung law of the Spirit of life in Christ Jesus, sabi nga, has set me free from the law of sin and death, yung law of condemnation. And yan yung aking pagkaintindi, na ang kautusan, pag tayo'y under the law, ay we are condemned. Tama ba po? Yes. Pero sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, di ba? 8 pala. Lilinawin natin yan, Brother Toto, kasi marami ako nakikita sa comment ng mga kaibigan natin Adventist. Yun lang hindi tumutupad sa 10 utos ang nasa curse. Tayo daw ang nasa curse. Kaya yung sinasabi na sinusumpa ang mga hindi nagsisitupad ng kautusan, tayo daw yon. Pero sinasabi ko under the law tayo. Sinasabi ko, Brother Toto, hindi lang nila siguro masyado na basa maigi. Kung ating uulitin yung talata, Brother Toto, itong hindi nakuha. And I pray to the Lord na sana po ay makuha na ibig ko sabihin. Hindi ko pinag-uusapan dito yung kami na hindi na under the Old Covenant Law. Ang pinag-uusapan dito na nasa ilalim ng sumpa, yung mga tumutupad pa ng sumpa pero hindi nila na-perfect. Nagpapasakop. Yung nagpapasakop sa sa Old Covenant. Ulitin ko, sana mga kaibigan, listen, once and for all. Para isang sagot na, hindi ako sumasagot sa comment niyo Pero salamat po sa mga comment niyo. I appreciate it. Sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili. Ibig sabihin, hindi nagpapatuloy ng pagtupad na tuloy-tuloy sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Sabi nila, tayo daw to kasi hindi na lumulabag daw tayo sa no, hindi po kami to. Yung pong mga nagsasabi na sila ay sumusunod pa rin sa 10 utos ang nasa ilalim ng sumpa. Bakit, Brother Toto? Sino yung sinusumpa? Yung bawat isa na hindi nananatili. So tanong natin sa mga nagsasabi na kami tumutupad ng 10 utos. Sa loob ng isang araw, mga kaibigan namin Adventist, sa loob ng isang araw ba, masasabi nyo ba na hindi kayo nakalabag sa 10 utos? Magpaka-honest lang po tayo. May nagsasabi, siyempre, sabihin na para hindi mapahiya, ay, nape-perfect namin yan. Pero sa totoong buhay, wala nakaka-perfect niya sa loob ng isang araw. Ha? Ngayon, sinusumpa yon. Bakit siya sinusumpa? Kasi hindi siya nagtutuloy-tuloy. Kasi ang requirement ng Panginoon, para ikaw talagang maging perfect sa harapan niya, ay kailangan matupad mo ang 10 utos ng tuloy-tuloy mula na ikay isilang mula sa tiyan ng iyong ina hanggang sa iyong kamatayan na perfect mo ng tuloy-tuloy yung walang palya kahit isa. Yan ang requirement, Brother Toto. Kaya ang sabi dito, ang sinusumpa, yung hindi nananatili. O sabihin na natin, nung tayo Adventist pa, yes, tinutupad namin 10 utos. Pero ang tanong, pwede natupad mo ngayon, pero bukas, nakapagsinungaling ka, nakapagtungayaw ka, di ba? Nalapastangan mo anak, bagsak ka na lang, balik ka na naman sa zero. Balik ka na naman sa zero. So, you try to, to fulfill. Nakapagsinungaling ka na naman. So, hindi ka na nanatili sa 10 Commandments. Yes, tinutupad mo, pero hindi ka na nanatili. Yun ang problema ng mga nagsasabi kami, kailangan pang sundin ng 10 utos. Yung problema po ng mga taong yon, hindi sila tuloy-tuloy na nanatili sa pagtupad. Kaya po, nasabi ng Biblia na nasa ilalim ng sumpa yung ganon. Kaya hanggang hindi po alaya kayo sa Old Covenant na 10 Commandments at sige pa rin kayo patuloy sa 10 Commandments at patuloy sinusunod pero hindi nyo na-perfect, kayo po ang nasa ilalim ng sumpa. Hindi po kami. Kami tinubos na ni Kristo, tinubos na kami ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Dahil sa kanyang dugo. Namatay siya sa krus at namatay na ang relasyon namin sa Old Covenant. Ang relasyon namin, kasal na kami kay Kristo. Hindi pwedeng kasal ka sa Old Covenant, 10 Commandment, at the same time, kasal ka kay Kristo. Pwede ba 2 beses ka iskasal? Ang tawag po dyan, adultery. Brother, yan po, ano masasabi adultery nga, tama. Yun din ang pagkaintindi ko. Nabiyudo na, nabiyuda. O, nabiyudo. Oo, kasi patay na tayo sa... Kasal na po sila kay Kristo ngayon. Pero kasal pa rin sila sa Old Covenant, no? Ano sabi ni Pablo? Kaya nangangalo niya. Kaya yung sinasabi dito, Brother Toto, ang sinusumpa, hindi tayo na nakalagna sa ilalim ng kautusan. Nakalayo na tayo, kasal na tayo kay Kristo eh. Okay. Wala tayo dyan. Ang sinusumpa dyan, yung mga sabing, sinutupad pa namin,
pero sa totoong buhay, hindi nila nga perfect na tuloy-tuloy. Yan ang dapat nilang marinas. So lilinawin ko lang, ang sagot nyo doon sa tanong ko is that yes, ang Sabat ay under the Levitical priesthood. Tapos, Yes. yung curse na sinasabi is those who are wanting to fulfill righteousness by keeping the law perfectly as best as they can, di ba? But they cannot perfectly. Ninenegate yung grace of God. They have Yes. fallen away from grace. Kaya yun ang pagkaintindi ko. Ngayon, yung law of sin and death, ito yung the law of Moses and the old covenant. Yes. And then yung the law of the spirit of life in Christ Jesus found in Romans chapter 8 verse 1 and 2, ito yung new covenant which sets us free. Yung indwelling ng Holy Spirit, tama ba po yun? At saka tayo ay pinalaya na sa pagiging alipin sa kautusan. Wala na, lumayan na tayo. Opo. Tinubos na tayo ni Kristo mula dyan. Ayan, okay. So ako ay satisfied dun sa sagot ninyo. Pero siyempre sa mga nakikinig, dapat ay bigyan din natin sila ng pagkakataon magtanong at sumali kung gusto nila next week. Yes, next time. Okay. Next Sunday, next Saturday, open pa ulit tayo sa sino man na gusto mag-open. I-message lang tayo, sige. Brother Toto. Okay, so tayo po nagpapasalamat sa ating mga viewers. Maraming po salamat sa inyo. Tayo po ay magpapaalam pansamantala. Brother Toto, tayo po ay mananalangin. Ako na po ang sa closing prayer. Ama namin Diyos, salamat at dakila po kayo. Salamat sa inyong presensya sa aming programa ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig ngayon. Ganon din po sa Brother Dodong. Sa po, hipuin niyo na yung biyaya at makita po niya ang katotohanan na talagang pinakikilala niyo by your grace. At Lord, thank you po kay Brother Toto at sa aming naging programa ngayong gabi, naging maayos. Pagpalain niyo po kami at ang programa ito para po lalo pong mapalaganap ang gospel ng kaligtasan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po lamang niyo na si Cristo Jesus. Amen. Amen. So, okay, thank you, Brother Toto. Salamat din po. God bless sa lahat. God bless sa lahat. At dito muna tayo magpapaalam. Maraming salamat sa inyong lahat. Till we meet again. Till we meet again.